Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat niyang mga anghel. Kayong malalakas na mandirigma na tumutupad ng kanyang utos. Magpuri kayo sa Panginoon, mga anghel ng Diyos. Magsiawit kayo at ipagdangal siya magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat niyang mga anghel. Kayong malalakas na mandirigma na tumutupad ng kanyang utos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayon ay 29 ng Setyembre. Tayo po ay magkaroon ng kapistahan ng mga Arkanghel, San Gabriel, San Miguel at San Rafael. Sama po natin sa misa natin ngayon ang atin po mga intensyon para sa araw ngayon. Ang mga intensyon ninyo kay narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pambansang Nambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sa pamitan ng live streaming through Facebook, Live, YouTube at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga na-cross-posting ng mga chapels, groups at communities. Kasama rin natin ngayon si Father Frank Villanueva, ang ating pinaka-senior na pare dito sa Quiapo Church. Isabay po natin sa misa natin ngayon ang kanyang mga intensyon at sa mga intensyon ng mga naglilingkod ngayon. Mga kapatid, tayo ay binibigyan ng mga anghel upang tayo ay gabayan, upang tayo ay mabigyan ng proteksyon, upang tayo ay makatanggap ng mensahe mula sa ating Panginoong Diyos. Ngunit sa mga sandali na tayo nagkukulang at nagkasala, Panginoon, kaawaan mo kami. Aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Walhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka't ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa rinaw kalwalhatian. Panginoon naming Diyos sa rinari, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, utom na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan na nalulugno sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo.
kasama ng Espiritu, sa marhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa mahusay na kayo santong pinamalaan mo, ang mga ginagampan ng paglingkod ng mga anghel at mga tao, para mo nang awang ipagkaloob ng buhay namin sa lupa ay pangalagaan ng mga laging tumutuwang sa langit, na mga lingkod mong anghel, sa pagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Maupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Sumiklab ang digmaan sa langit. Naglaban si Arkanghel Miguel kasama ang kanyang mga anghel, at ang dragon kasama naman ang kanyang mga kampon. Natalo ang dragon at ang kanyang mga kampon, at pinalaya sila sa langit. Itinapon ang dambuhalang dragon, ang matandang ahas na ang pangalay Diablo o Satanas, na dumaya sa buong sanlibutan. Itinapon siya sa lupa, pati ang kanyang mga kampon. At narinig ko ang isang malakas na tinig buhat sa langit na nagsasabi, "Dumating na ang pagliligtas ng Diyos. Ipinamalas na niya ang kanyang kapangyarihan bilang hari. Ipinamalas na ng Mesiyas ang kanyang karapatan, pagkat pinalayas na sa langit ang umuusig araw at gabi sa mga kapatid natin. Nagtagumpay sila laban sa Diablo sa pamamagitan ng dugo ng kordero at ng kanilang pagsaksi sa katotohanan. Hindi sila nanghinayang sa kanilang buhay. Kaya't magala kayo, kalangitan, at lahat ng naninirahan diyan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Poon kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Ako poon, buong pusong aawit ng pasalamat. Sa harap ng mga anghel, pupurihin kitang ganap. Sa harap ng iyong templo ay yuyuko at gagalang. Pupurihin kita roon, pupurihin ang iyong ngalan. Poon kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ika'y tunay na dakila, pati iyong kautusan. Noong ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itinulong, ay lumakas agad ako. Poon kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Dahilan sa pangako mong narinig ng mga hari, pupurihin ka ng lahat at ika'y ipagbubunyi. Ang lahat ng ginawa mo ay kanilang aawitin. Poon At ang kita'y kadakilaan mo ay kanilang sasambitin. Poon kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Tumayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Panginoon
nooy purihin ng lahat niyang mga anghel na tapat at masunurin. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makita ni Jesus si Natanael ay kanyang sinabi, "Masdan ninyong isang tunay na Israelita, siya'y hindi magdaraya." Tinanong siya ni Natanael, "Paano niya ako nakilala?" Sumagot si Jesus, "Bago ka pa tatawagin ni Felipe, nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos. Rabi, kayo po ang anak ng Diyos, kayo ang hari ng Israel," wika ni Natanael. Sinabi ni Jesus, "Nanampalataya ka ba dahil sa sinabi ko sa iyong makita kita sa ilalim ng puno ng igos? Makakikita ka ng mga bagay na higit kaysa rito." At sinabi niya sa lahat, "Tandaan ninyo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manhik manaog sa kinaroroonan ng anak ng tao." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Hesus Nazareno. Nasa araw tayo ng ating Pong Hesus Nazareno, pero dahil ngayon ay 29 ng Setyembre, atin pong ipinagdiriwang ang tatlong mga arkanghel na si San Miguel, si San Gabriel at si San Rafael. Ano po ang mga anghel? Atin pong napakinggan sa ating unang pagbasa na ang mga anghel ay yung magbigay ng proteksyon. Kaya sa Aklat ng Pahayag, Kapitulo 12, versos 7 hanggang 12, nakipaglaban sa Arkanghel Gabriel laban sa demonyo na sinisimbolo ng dragon, at ito ay pinalayas niya upang magkaroon ng ligtas o wala ng pahamak ang sambayanan ng Diyos. Kaya po, atin rin malaala ng anghel ay siyang laging nagpupuri sa Diyos. Kaya sa ating Salmo 137, tayo po ay tumutugon, "Panginoon, kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel." Dahil itong mga anghel, ito yung mga naglilingkod sa ating Panginoon. Hindi lang na upang paglingkuran siya, ang kanilang misyon ay ang pagpapahayag ng mensahe ng Diyos. Kaya ang salitang anghel ay mula sa salitang luma na Griego, angelos, na ibig sabihin tagapaghatid ng mensahe. Pero itong tungkol sa mga anghel, marami po tayong mga pag-aaral na kung saan ang pinakauna at pinakaluma na tungkol sa pag-aaral ng anghel na tinatawag nating angelolohiya, angelology, mula po sa salitang Griego na angelos, mga mensahero, at saka logos na paalaman o dili kaya salita. Angelolohiya ay nagbigay po sa atin na ang pinakaunang pag-iisip ng tao tungkol sa mga anghel ay sa Zoroastrianismo na relihiyon na tinatawag ito mga anghel na yasatas. At ang Judaismo, ang Kristyanismo at ang Islam ay nagkaroon din ng mga
pag-aaral at pananalig sa Diyos sa pamagitan ng pagtanggap ng mga anghel. Sa ating Kristyanismo ay nagkaroon po tayo ng tapat na pag-aaral tungkol sa mga anghel dahil sinabi kasi sa ating Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 1, versikulo 51, na sinasabi ng ating Panginoong Hesus noong nagkita sila si Natanael na siya ay tapat na Hudyo, sinasabi ng ating Panginoon, marami pang makikita ng ganito, na kung saan makikita na bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manhik manaog sa kanuunan ng Mesiyas na tinatawag na anak ng tao. Ito yung katuparan sa noon ay isang panaginip lang ni Jacob na naging Israel na atin pong mabasa sa aklat ng Henesis Kapitulo 28, versikulo 10 hanggang 23, na naginip si Jacob na mayroong anghel na manhik at manaog at bukas ang langit. Ang ating Panginoon, siya ang nagtupad nito. At ang mga anghel, mayroon pong pag-aaral hindi lang tungkol sa ating pananalig o panampalataya na noong 1215 sa pang-apat na Konsilyo Laterano ay nagkaroon ng doktrina sa tungkol sa manghel na tinatawag na Permiter Credimus. Ito ang pagpatibay ng ating pananalig o na sinasabi na ang anghel ay nilikha ng Diyos para sa ating kaligtasan, para sa pagsubaybay sa atin, para sa pagbigay ng proteksyon at pagdala ng mensahe ng ating Panginoon. At noong ika-6 na siglo, si Pseudo Dionysius na isang Areopagita ay sumulat ng isang artikulo na De Celesti Hierarchia. Ito yung hierarkiya sa lahat ng mga anghel, na sinasabi niya na mayroong 3 antas ang mga anghel. Pinakataas, nasa gitna, at pinakababa. Ang pinakamataas ay mga seraphim, cherubim, at thrones. Ang nasa gitna ay ang mga dominions, virtues, at powers. At ang pinakababa ay ang mga principalities, mga arkanghel, at mga anghel. At ngayon, ang ating piyesta ay tungkol sa 3 mga arkanghel. Marami pong mga arkanghel ayon sa ating angelohiya o pag-aaral tungkol sa manghel. Si Miguel, na siya ay ang kanyang Hebreo na pangalan ay Mikael, na ibig sabihin, sino ang kagaya ng Diyos. Si Gabriel, ibig sabihin, ang lakas ay ang Panginoon. Si Rafael, ang ibig sabihin, ang Diyos ang siyang naghihilom o nagpapagaling. Si Oriel, na ang Diyos ay ang liwanag. Pero mayroon pang dinagdag yung mga Hebreo na Samael, ito yung anghel ng kamatayan, at si Sidalpon, ito yung nagtitipon, at si Jophiel, na ang kagandahan ay nasa Diyos. At sa ngayon, mayroon rin makita kung titingnan nyo ang mga pag-research sa isang Metatron na dating tao at naging anghel na. Kung anuman ang mga pananalig natin, dapat nating tingnan na ang mga anghel ay siyang nagpapahayag sa atin kung paano tayo bibigyan at makadama ng dakilang pag-ibig ng Diyos. Ang Diyos ay may dakilang pag-ibig sa atin, kaya gumagawa siya ng mga paraan. At ang kanyang paraan, una, mayroong mensahe para sa atin. Ito'y daladala ng mga anghel. At kung ano ang ating mga panalangin, ay dinadala ng mga anghel de la guardia doon sa ating Panginoon. At kung anuman ang kinakailangan natin, tayo'y tinutulungan ng mga anghel, gaya ng pagtulong ni Anghel Rafael kay Tobit o at Tobias. Ang mga anghel ay makikita natin na sila yung mga nilikha ng Diyos
upang ipahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya, kung ano man ang nakikita natin na imahe ng anghel, bakit sila may pakpak? Sa totoo lang, hindi po natin masabi na may pakpak ang mga anghel sapagkat sila ay pure spirit, puro na espiritu. At dahil dito, wala po silang material na anyo. Pero ito ay dahil sa ating pananalig at panampalataya, atin lang makikita na sila ay makapangyarihan. Pero ayon pa sa pagtuturo ng simbahan, hindi sila nilikha na mas mataas pa kaysa tao, pero sila ang ating taga-subaybay, tagapaggabay, ating lakas, ating koneksyon sa Diyos, at laging sumasa atin sila kapag ka itong mga anghel de la guardia, guardian angel ay ating tinatawag upang tayo'y maligtas, upang tayo'y makadama ng kaloob ng Diyos, upang tayo'y laging magpasalamat sa Diyos. Sapagkat ang anghel ay may mga kuro, siyam na kuro, na siyang laging umaawit ng sa Panginoon at naglilingkod sa Kanya. Naway, isaisip natin lagi, ano bang pinakasentro dito? Ang pinakasentro dito ay tungkol sa pagmamahal o pag-ibig na dakila ng Diyos. Na hindi tayo pabayaan ng Diyos dahil mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos. Tumayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, ang ating mga panalangin sa araw na ito ay nalapit natin sa Ama sa pamagitan ng pagkilos ng mga banal na arkanghel, ang mga ganap na espiritu na walang tigil na naglilingkod sa Diyos at sa Kanyang bayan. Atin pong itutugon sa pangitan ng paglilingkod ng mga anghel, pagpalain mo kami, O Panginoon. Sa pamamagitan ng paglilingkod ng mga anghel, pagpalain mo kami, O Panginoon. Ang mga Kristiyanong nagdurusa dahil sa pag-uusig, naway ipagtanggol at palakasin ni San Miguel. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng paglilingkod ng mga anghel, pagpalain mo kami, O Panginoon. Ang mga nagpapahayag ng katotohanan, naway mabuhayan ng loob sa pangangalaga ni San Gabriel. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng paglilingkod ng mga anghel, pagpalain mo kami, O Panginoon. Ang ating mga kapatid na may sakit at nagdurusa, naway aliwin ni San Rafael. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng paglilingkod ng mga anghel, pagpalain mo kami, O Panginoon. Tayo naway magkaroon ng kababaang loob sa harap ng hiwaga ng paglikha na hindi natin nakikita. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng paglilingkod ng mga anghel, pagpalain mo kami, O Panginoon. Atin nawang laging mamalayan ang pagkilos ng ating mga anghel na tagatanod. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng paglilingkod ng mga anghel, pagpalain mo kami, O Panginoon. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Diyos na may likha sa amin, tanggapin mo ang aming mga panalangin at kahilingan habang nagdiriwang kami dahil sa tulong ng mga anghel sa kalangitan na natitipon sa paligid ng dambanang ito. Hiling namin ito sa pangitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Maupo po ang lahat. O Jesus Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alak at tinapay, alay namin sa'yo. Nasa tangkay ng ubas at butil ng trigo upang maging tugot katawan mo. Jesus Nazareno,
Tumayo po ang lahat. Manalangin niyo kapatid upang pagkahain natin ay kalugnan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami nagain ng pagpupuri sa iyo ay dumadalangin sa pagpapadala ng mga anghel na may alay namin para may harap sa iyo. Kalugdan mo ang mga ito at pagkaluban mong pakinabangan naming mga iniligtas mo. Sa pangitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Itaas rin. sa Diyos sa inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama ng kaparinto na marapat ni kay aming pasalamatan sa harap ng kadakilaan mo sa lupa't langit ang mga anghel at arkanghel ay di makapagwalang imik. Ikaw ang kanilang inaawitan at pinaglalingkuran sapagkat sa pangitan ng anak na mahal, itinuring nilang pinakamataas na karangalan ang magpuri sa iyo bilang layunin ng pag-iral. Kaya kaysa namang nagsisiawit ng papuri sa iyong sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukalang tanang kabanalan, kaismitan ng Espiritu ng banal, makalob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Kaya naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat, ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang paglalas, pagkamatay at ng pagkabuhay ng anak, kahit naalay namin sa iyo. Ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat na rapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at niyusin na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming naimlay may pag-asang sila muling mabuhay ganyan lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaysa naman na Birhen Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang ni San Jose, kaisa ni San Miguel, ni San Gabriel, ni San Rafael, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Reyes ni Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si karangal mo
sa pangitan ni anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin na galing na utos, sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kahipaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at terisalat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang panampalataya at huwag aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Maggayon kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ang tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Poong Jesus Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabuhay. Poong Jesus Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y iaalay, ang lahat ay ibibigay, puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo, sa hirap at dusa ika'y kasama ko. Ang samo ko't dasal sana'y pakinggan mo, nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko, ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno, Poong Jesus Nazareno, kalugdan po ninyo itong kahilingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama, kaawaan niyo po kaming umaasa. Poong Jesus Nazareno, patnubayan niyo po nawa't gabayan ako, iligtas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan. Huwag po ninyo kaming pababayaan. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo, sa hirap at dusa ika'y kasama ko. Ang samo ko't dasal sana'y pakinggan mo, nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko, ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno, mahal na Poong Jesus Nazareno. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong amin nang napagsaluhan ng pagkaing nagbibigay buhay, ang dalangin namin mga dinulutan nito ng lakas, ay makatahak kami ng buong tapang sa landas ng kalangitan, sa maasahang pagkalinga sa iyong mga anghel, sa apamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Pasalamatan po natin si Father Frank, ang kasama ko po ngayon sa ating pagdiriwang. Si Father Frank po, palakpakan po natin. At yung lahat ng mga naglilingkod ngayon at lahat ng mga naririto. At ang mga nakikiisa sa atin sa pamamagitan ng live streaming sa iba't ibang social media platform at ang posting sa iba't ibang paraan. Naway ang inyong mga panalangin ay dinggin ng Poong Jesus Nazareno. Pabaon po sa atin. Ang mga anghel na tinatawag na ayasitas at sa Hebreo malach at sa Griego ay angelos, hindi lang tagapagdala ng mensahe ng Diyos, sila ay tagatulong sa atin upang lalong tumibay ang ating pananalig sa Diyos. Una, ang ating mga panalangin ay dinadala ng mga anghel at tayo'y ginagabayan at tayo'y pinoprotektahan upang tayo'y laging mananalig sa ating Panginoong Diyos. Huwag nating kalagtaan na manalangin sa ating anghel na tagatanod o guardian angel o anghel de la guardia. But isa po sa atin ay may guardian angel. Dapat po tayong manalangin sa ating Panginoong Diyos at magpasalamat sa Diyos sa kanyang pag-ibig na nagpadala sa atin ng mga anghel. Ngayon na po ang basbas, mangyari po lamang itaas bagay mga bagay-bagay na basbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Dalawa po kami ni Father Frank ang magbasbas sa inyo. Mahal na pong Jesus Nazareno, niyagos na ng cross ang walang malo na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mo kilingin ang kanan at susumamo sa iyo. Makamtan na nila yung katugunan at tanggapin ang kasagutan ng utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daming imahen, dasal at mga bagay-bagay. Basbasan ng may makaramdaman. Sa pangitan ng benisyon ito na maalala ng pangako ng sa binyag na ikaw ang kiniibigan at paglalingkuran bilang Panginoon magpasa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kayong taglayang kapiwan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Isus Nazareno. Purihin natin ang ating Pong Isus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.